Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso ng sino man tao na nakikinig ng video ito. Upalubos po namin maunawaan ang iyong turo at aral. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatay Ogos, basahin niyo po sa Mateo 12:33. 33, 34, 35. Yan. Hanggang po 35. Na kung saan ang title nito, sa bunga nakikilala. Ibig sabihin, yung gawa ng tao, yun ang bunga. Po, totoo naman yan eh. Tsaka mo lang daw makikilala ang tao, yung kanyang gawa, yung pagkatao niya. Di ba pag kami nakasama kayong ibang tao, hindi nyo kilala na makasama ninyo, doon ninyo sila malalaman kung anong klaseng tao po sila. Ganyan din po ang nakasulat sa Biblia, no? Pero meron siyang isang version o turo ang Biblia po. Okay? Basahin nyo na po, Tatay Ogos. Sinabi niyo mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at ang masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi mga ulupong, paano kayo makapagsabi ng mabuting bagay ngayon kayo'y masama? Kung ano ang nag-uumpaw sa puso at siya ay sinasabi sa bibig. Mabuti ang sinasabi ang mabuting tao, sapagkat ang puno ang kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabing masamang tao, sapagkat ang punong kasamang kanyang puso. Amen. So, dalawang karakter ang tao po tinukoy dito. Yung masama lumalabas sa bibig. Yung mabuti lumalabas. Lahat yun nanggaling sa puso. Yun ang sinasabi ng Biblia na binasa ni Tatay Ogos. Kaya ang tao hindi niya pwedeng paglalangan ng Diyos eh. Kasi ang ginagawa ng Diyos, ang tinitignan ng puso natin. Yung puso natin. O paano natin mapaglalangan ng Diyos? Wala tayong takas sa Diyos. Yung tao, hindi nababasa yung puso ng tao. Kahit kayong lumiligaw eh. Ano sinasabi? Oh, pakiramdaman mo nga puso ko. Doon lang sa mga nanliligaw yan, nambobola. Pero tayong mga tao, sinasabi ng Biblia, napakaliwanag. Pag masama ang ginagawa mo, anong sabi niya? Puno ng kasamahan ng puso mo. O halimbawa, bibigyan ko kayong halimbawa. Yang pagmumura. Masama ba yung pagmumura? O pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa-tao? Tingnan natin ang Biblia. O Tatay Ogos, Kawikahan. Sa chapter 14, meron tayong mababasa dito na sinasabi na kung saan yung magsasalita ka lang ng hindi maganda sa iyong kapwa ay sa Diyos ka gumagawa ng masama. Tingnan natin sa Kawikahan 14:21. Yan, Tatay Ogos. Tapos, tsaka kayo pupunta sa 31 lang po. Tatanong kayo sa 31.
Kapitulong 40. Kawikahan 14. 14. 14, 21. Tapos saka sa 31. Pagkatapos yung pong basahin yung 21, punta kayo sa 31. Ayan, basa tayo, boss. Ang mahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin, ligaya ang kinatamasa. Diba? Opo. Ang umaapi sa mahirap ay umahamak sa may kapal. Ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Amen. O maliwanag po. Oh. Yang ginawa mong yan, titignan ng Diyos yung laman ng puso mo. Ibig sabihin, pag hinamak mo yung kapwa mo, lumabas sa bibig mo yun. Halimbawa, yung mahilig magbura. Diba? Most common na pagmumura ay salitang putang ina mo. Sa lahat ng away, laging yan ang bukang bibig ng tao. Maraming mura, maraming masakit na salita, pero yung PI kung tawagin nila sa shortcut, mas common na common sa mga tao yan. Anong sabi niya? Kapag yung masamang salita, in-address mo sa iyong kapwa-tao, anong sinasabi? Umahamak ka sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ibig sabihin, marumi ang puso mo, kaibigan. Kasi yun ang sinabi ni Jesus, doon nagmumula yung sinasalita mo sa laman ng puso mo. Kaya kung masama ang lumalabas sa bibig mo, kahit magandang dalaga, magandang babae ka, kahit nagwapong lalaki ka, ang totoo niyan, gwapo ka nga, maganda ka nga, pero ano naman ang laman ng puso mo? Puro masama. Oh. Kaya kung minsan ang sabi ko, madali nyo makilala si Satanas. Maghanap ka ng maganda, pangit ang ugali. Yan. Maganda si Satanas. Diba ganyan? Kapag maganda ka, para bang binigyan ka ng karapatan, o amakin mo yung kapwa mo. Ganon din sa mga lalaking gwapo. Di po ba ganon? Kaya tayong mga tao po, hindi natin pwedeng takasan ang ginawa natin sa Diyos. Oh. Anong sabi rito? Tignan po natin ano. Ngayon, bilang tao, meron pong tinuturo ang Diyos sa atin. Tignan natin ano. Yung tinuturo ng Diyos sa atin. O ito. Tatayo po si Ezekiel. 18:23. Tignan nga natin. Yung nakasulat dyan kung ano sinasabi ng Diyos. Ezekiel 18:23. Pagkatapos tatayo ko sa binasa yung 23, pumunta ka sa verse 30. Basahin mo po yung 30 hanggang 31 hanggang 32. Ano po? Yan. Punta po kayo sa 30. 30. Dito pa. Oh, opo. Idugtong nyo lang yung 30 dyan. 31. Hanggang 32. Yung mga salita natin sa ating kapwa-tao,
yan ay nagdudulot sa atin ng isang kasalanan. Sabi po sa binasa kanina sa Kawitahan 14:21 at 31. Ano naman ang sinasabi ng Diyos dito sa mga tao? Sige po, basahin niyo po. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig kong na nga, siya ang nagpagsisi at pagbagong buhay. Verse 30 po. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo. Tumalikod na sa inyong kasamaan bago pumaksak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, sapagkat di kayo dapat mamatay. Ang mga Israelita hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Amen. Yan palang gawang masama, nakakamatay. Ito po. Pero sabi ng Diyos, hindi ako masaya kung mamatay kang masama ka. Hindi pala masaya ang Diyos. Eh paano yung mga sinasabi ng mga tao? Ay buti nga namatay na. Masama naman ang gawa niya. Masama ang ugali niya. Yung tao masaya sa pagkamatay ng isang masamang tao. Pero ang Diyos, sabi niya, hindi ako masaya. Kasi ang gusto ng Diyos, magsisi at talikuran yung masama nilang gawa. Kasi may parusa. Bago bumagsak sa inyo ang parusa. So ibig sabihin, pinapauna ng Diyos, mayroong parusa. Eh lahat tayo may kasalanan eh. Sino bang walang kasalanan sa atin? Pwede ba tayo magturo na ako wala akong kasalanan? Hindi. Sabi nga sa Biblia, lahat nagkasala. So nakalaan tayo sa parusa. Pero gusto ng Diyos, bago man lang tayo dumating sa ating kamatayan, magsisi po tayo. Gaya na sinasabi ng Diyos. Kasi hindi siya masaya na mamatay kang masama kang tao. Yun lang mga tao ang nagsasabing ganyan. Para bang masaya sila pag namatay ang isang taong masama. Di po ba? Tingnan natin ang sinabi naman ni Jesus. Mateo 4:17. Ano ba naman ang tinuturo ng ating Panginoong Yesus na panahon na pumasok tayo sa bagong tipan? Babasahin natin sa Mateo 4:17. Sige, basahin niyo. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niya, magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So maliwanag po. Yung sinabi ng Diyos, sinabi naman ni Jesus sa bagong tipan. Magsisi talikuran ng kasalanan. Bakit? Malapit na pong maghari ang Diyos. Ibig sabihin, ang paghaharian ng Diyos, walang iba kundi yung nagsisisi. Kaya utos niya nga po na bago man lang tayo bagsakan o bago tayo mamatay, makapagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Yan nagiging problema
Binabaliwala po nila ang utos ng Diyos. Kung kailan sila magsisisi, sabi nila, pag malapit na akong mamatay. Paano kung mamatay kang bigla? Paano ka pa magsisisi, kaibigan? Wala na. Kahit ipagdasal ka pa ng iyong mahal sa buhay na iniwan mong buhay dito sa lupa, wala nang kwenta yun. Wala nang kwenta. Kasi ikaw mismo ang tinutukoy ng Diyos na magsisi. Hindi yung mahal mo sa buhay ang magsisisi para sa iyo. O sila yung hihingi ng tawad para sa iyo. Kasi sabi ng Diyos, bago bumagsak ang parusa, kanino? Yung mga tao pinagsisisi. May kanya-kanya tayong haharapin sa Diyos. Hindi po pwedeng pag namatay ang mahal mo sa buhay, parang ikaw yung hihingi ng pagsisisi ng kanyang kamatayan. Hindi po. Tayo po mismo ang haharap sa Diyos. Oh. Walang pinagbago ang aral. Mula sa lumang tipan, ganun din po sa bagong tipan. Na iniling ng kasulatan, lahat tayo magsisi. Dahil lahat po tayo nagkasala. Oh. Kaya ang pagsisisi po ay pagtalikod sa gawaing masama. Halimbawa, ang trabaho mo pumapatay ng tao, at killer, bibigyan kang pera, uutusan ka, patayin mo si ganito. So gagawin mo yung ang trabaho mo, pumatay, papatayin mo yan. Oh. Isipin nyo, kahit masama, sinusunod mo para ka lang magkapera. Ganyan po ang nangyayari sa ating panahon. Basta magkamal sila ng pera, kahit gumawa sila ng masama. Oh, kita nyo sa balita, yung isang district engineer ng Bulacan, 110 million. Sinoli niya. Galing ba sa sweldo niya yon? Hindi. Galing sa mga kontraktor yun. Kasi sila po yung nagbibigay ng proyekto sa mga kontraktor sa DPWH. At kapag binigyan ng proyekto yung kontraktor po, hindi pa siya nagtatrabaho, nagpapadala na siya ng pera. Pinakita rin sa TV yan. Yung pera po, in cash. Nakatado po tagi 1,000. Makakapal. Oh. Kaya pagkatapos yung project, pag tinayo nila, isang baha lang, giba na lahat. Eh bakit? Imbis na ibaw nila yung malaking bakal, ang gagawin ng kontraktor, total, kulang na rin yun ng pera. Sige, tabasin nyo na lang, ibaw nyo na lang, kalahati na lang. Eh, isang ano lang ng tubig, iga na lahat yung mga bakal. Imbis yung 20 feet na bakal, ibabaw nila, ang binabaw na lang nila, bagya na lang. Kasi natin na po yung sa gitna. Oh, nandahil po sa pera. Lahat naman po tayo nagkasala, wala po pwedeng ituro ang sino man sa atin, lalo na yung mga nanonood ng balita. Pero ang gusto ng Diyos, magsisi po tayo. Yung nga po, sinasabi ko, white killer kayo, puminto na kayo sa pagpatay ng inyong kapwa-tao. Kasi meron din pong utos ang Diyos. Oh, Tatay August, Exodo. Pagibasa niyo po, ano? O, maliwanag po sa utos ng Diyos. Dito po sa Exodo, anong nakalagay po? Chapter 20, verse 13. O, basahin po natin ito, ha? Sige po. Huwag kang papatay. Amen. O sabi ng Diyos, huwag kang papatay.
Yan trabaho mo, pumapatay ng tao dahil sa pera. Oh. Alam niyo yung nangyari nung araw? May mga minamasaker na pamilya. Pag nakawan na, papatayin pa. Oh, hindi ba ganyan? Pag nanakawan ng pamilya, papatayin pa. Kaya sabi ng ibang tao, sana pag nakawan na lang, wag na silang patayin. Kaya kasi pag nakilala sila, natural, isusumbong sila sa pulis. Kaya ang ginagawa ng magnanakaw, pinapatay na yung mga biktima nila. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang papatay. Eh, ba't ka papatay? Di po ba? Dapat huwag kang pumatay, kaibigan. Kasi yan ang utos ng Diyos. Kasi wala kang karapatan patayin ng tao. Dahil ang tao, hindi mo ginawa ang tao. Tignan natin. Tatay August, balik ka sa Ezekiel, chapter 18. Sa verse, ano nakalagay? Sa 4. Verse 4. Pagkain. Akin ang buhay ng lahat ng tao maging sa ama o sa anak at ang kaluluwang magkasala ay mamatay. Amen. Anong sabi ng Diyos? Yung buhay ng tao, akin. Ngayon papatayin mo yung tao. Bakit iyo ba yan, kaibigan? Hindi naman Oh. At anong sabi pa ng Biblia? Sino man tao magkasala, mamamatay. Eh, pinatay mong kapwa mo, kasalanan mo sa Diyos yun. Pero ang kagandahan sa Diyos, hanggat nabubuhay po tayo, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Ito tignan niyo po yung dating presidente, si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon nakakulong, di ba, sa ICC sa Netherlands. Ibig ba sabihin, pinarurusahan siya ng Diyos doon? Hindi. Mas mainam ang kulungan doon kaysa sa kulungan sa Pilipinas. Doon sa Netherlands, mag-isa lang siya doon sa isang kulungan. Masarap na pagkain. May doktor. 24 hours yung nurse, bantay sa kanya. Pagkatapos sasabihin ng kanyang mahal sa buhay, yung tatay namin, ganito, ganyan. Ang Netherlands wala pa sinasabi, ang ICC wala sinasabi. Eh bakit? Eh nakakasigurado ang ICC na meron kang doktor, meron kang 24-hour nurse, at yung pagkain mo, masarap. Nasa iyo na lang talaga. Kung manghihina ka. Ay, ginawa. Pero yung mahal niya sa buhay, linggo-linggo pumupunta ron. Pagkatapos sasabihin nila sa Pilipinas, pinapahirapan ang tatay ko. Isipin niyo po yan. Ibig ba sabihin, pinaparusahan ng Diyos si dating Presidente Duterte? Hindi. Eh dito nga, sige, magpunta nga kayo dito kung makakakita yung ganyan, na meron kang nurse na nagbabantay sa'yo. Wala. O sabihin nyo sa akin kung meron. Wala kang nurse bantay. Tapos sasabihin, siyempre dahil gusto nila mapasama ang gobyerno, sinasabi nila yung daw tatay, hindi naman po totoo yun. Sarap buhay nga sila eh. Sipin mo, linggo-linggo pumupunta mahal niya sa buhay, nakakausap. Yan ba yung masamang pakiramdam? Araw-araw nakakausap nila. Meron pa nga, minsan may nagpunta pa nga, girlfriend niya. Kaya nagulat yung asawa niya.
Hindi sukat na kalahit, may girlfriend pa pala. O, hindi po ba nabalita yon? Nagalit yung pangalawang asawa, yung hanit. O ano sabi ng dahil yung unang asawa? Okay naman ang aking dating asawa, sabi niya. Alam niyo po, hindi. Buti pa siya. Kanya lang, may ginawa siyang masama, kaya nagbabayad lang po siya. Pero ang gusto ng Diyos, kung magsisi siya, tatanggapin siya ng Diyos eh. Lahat naman tayo makasalanan eh. O, baka ituro nyo, siya lang ang makasalanan. Hindi, lahat naman tayo makasalanan eh. O, ang sabi nga ni Padre Reyes nung araw, si the running priest, kailangan ng dating presidente magsisi na sa kanyang kasalanan, sabi niya. O, kita nyo, ang payo ng pare, magsisi na lang. Yan problema. Oh. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Tapos yung Santo Papa ng Katoliko, si Pope Francis, minura pa niya. Hindi po ba ganon? Tatandaan niyo po yan. Ang sabi ng Diyos, bago bumagsak ang parusa. Bago bumagsak. Kaya hanggat hindi mo mabagsak, magsisipagsisi na po talikuran ng masamang gawain. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na dapat po kaming magbago, magsisi, talikuran ng kasalanan, anuman ang kasalanan na yan na nagiging sanhi ng aming pagkahiwalay sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, lahat po ito kinuha natin sa Biblia. Kung nabanggit naman natin halimbawa yung kay dating Pangulong Duterte, wala po tayong sinabing masama sa kanya. Kinumpara lang po natin sa Biblia. Opo. Ang Philippine National Police po ang nagpapatunay, meron 30,000 sa datos na namatay sa panahon ng tokang ni dating Presidente Roa Duterte. Ang chief of police niya ay si Rolando Bato de la Rosa. Nasa PNP po yung record. Di po na pwedeng burahin yun. Sila po, mismo PNP yung nagbunyag niya. Nagbigay ng record. 30,000 ang biktima. Opo, kaya wala pong personalan. Sana meron po kayong natutunan. I-like and share nyo po ito sa iba para yung iba may matututunan din. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Nandito na lamang po ang ating munting video. Nasa barangay 128 Zone 10 District 1 Balot Tondo, Manila. God bless us all.